Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-review at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga ka-review natin mula po kay Melbs Castle. Eto, PBBM nagulat sa China. Nakikipag-ayos na. Yan ha. Magsasampa na sana ng kaso. Nakikipagbati ang China. Yan mga ka-review natin. Ayan, patungkol po riyan ang ating pag-uusapan mula po kay Melbs Castle. Yan mga ka-review natin. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe nyo na po, Melbs Castle. Yan mga ka-review natin. At kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. At ito na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan, panoorin at bigyan ng reaksyon ang balitang ito. Ito na po. Hindi kaya ng Pilipinas makipaggera laban sa China at takot naman ang China ang atakihin ng Pilipinas dahil sa Mutual Defense Treaty. Ngunit papaano man alaman kung sino talaga ang totoong may-ari ng isla sa West Philippine Sea nang hindi dinadaan sa digmaan? Paggigiit ni dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio, dapat hamunin ni Pangulong Bongbong Marcos si Chinese President Xi Jinping na iakyat sa International Court of Justice ang issue. Dito magkakaalaman kung sino ba talaga ang tunang may-ari ng karagatan. Pag hindi pumalag ang China sa hamon ng Pilipinas, alam na. Gusto lang talaga nilang pagkakitaan ang mga isla para sa oil and gas reserves. Klarong-klaro sa atin yan kasi nauna tayo. So, then, sabi na kanila raw, let's submit it to arbitration. Hindi pwede gumamit ng armas o threat of force, no? Bawal yan. You cannot settle a dispute by threat of force or use of force. So, hamunin natin ang China. Let's submit it to arbitration. Katulad ng arbitration sa Daig which settled the maritime dispute, no? Kasi iba yung territorial dispute, iba yung sa maritime dispute. Alam niyo mga ka-review mukhang hindi sasang-ayon dyan ang China mga ka-review na pumunta sa arbitration, no, mga ka-review natin, at doon ayusin itong sigalot dyan sa West Philippine Sea. Kaya nga po dinadaan nila sa medyo agresibong pamamaraan mga ka-review natin. Kasi siguro alam din nila, no, na wala talaga silang pag-asa, no, na manalo. Yan mga ka-review natin, no. Manalo dito sa West Philippine Sea mga ka-review. Kaya dinadaan na lang nila sa palakasan, no. Itong China talaga mahilig talaga sa palakasan. Yan ha. Dahil ba sa malaking silang bansa urungan na sila ng Pilipinas? No, hindi po ganoon ha. Kung sa inyo po, pero yung sa amin naman wag niyo naman pakialaman, di ba? Sabagay mga ka-review natin, wala siguro sa ugali ng mga Chinese yung sinasabing yung kay Juan ay kay Juan, di ba? Yung kay Pedro ay kay Pedro. Siguro ko sa kanila po yung kay Juan ay kay Juan, mga ka-review natin. At ang kay Pedro ay kay Juan pa rin. Naku naman talaga, baguhin nyo na po yan, no ba? Hindi po pwede yan sa mga international na pang ano lang yan na yung kay Pedro ay kay Juan, pang ano lang yan, pang lokal lang yan mga ka-review natin. Sa inyong bansa pwede yan, pero internationally hindi po pwedeng ganon. Yung amin, wag yun na pong angkinin, ha? At sigurado po ako mga ka-review natin na alam din po ng China na hindi sila mananalo, no? Kaya gumagawa na lang po sila ng mga kalokohan, no? Eto, napapansin na siya ng buong mundo. Paano ba yan? Akala niya hindi siya mapapansin ng Pilipinas, ng US, ng Australia, Japan, Taiwan, lahat ng mga ka-review natin, no? Kasi hindi lang naman pala tayo ang inaapi ng lokong ito mga ka-review. Marami rin pala mga kapit bansa niya. Hindi lang pala tayo. Talagang gusto na talagang mag-expand ng China, no? O i-franchise niyo kaya yung i-franchise niyo na yung bansa ninyo para, 'di ba? Legally. O pwede na kayo sa Pilipinas, mag-franchise kayo ng China.
dispute, maritime dispute, mga exclusive economic zone yan. Yung territorial dispute, yung lupa talaga. Pag pinag-aaway, yung may-ari ng lupa, ng rock above water at high tide, no? So, well, sabi ng China sa kanila yung Scarborough Shoal. Sabi natin na rin, okay, let's submit it to arbitration kasi yan ang mandando ng UN Charter. And we will win this time if we challenge China to bring this issue over the Scarborough Shoal and as well as the Spratlys as to who has sovereignty. We will win that, I'm sure. Oo nga mga karibin natin, we will win. We will win that, di ba? Ang kaso nga lang mga karibin natin, papayag ba ang China? Ha? Na manalo tayo dyan mga karibin natin. Ha? Alalahanin nyo mga karibin natin, mayaman ang China ha. Mayaman ang China. Baka suhulan na, kung nasusuhulan ba itong mga ano dito mga karibyo? Tulad ng sa Pilipinas. Ay nako. Delicates din tayo mga karibin natin, baka nasusuhulan yan. Kung hindi nasusuhulan, sige, continue tayo mga karibin natin. Alam niyo namang mahirap lang tayong bansa mga karibyo ha. Napatahimik tayo kasi, di ba? Napaisip tuloy yung iba dyan eh. Oo nga, no, baka suhulan lang din ng China. Yung arbitration na sinasabi, di ba? Well, anyway mga karibyo, siguro hindi naman masusuhulan at makikita naman yan sa mga ebidensya. Diba, kung nasusuhulan sila, ay huwag na tayong lumapit dyan. Ha? Dihado na tayo. Diba mga karibyo natin? O, yan nga po. O, yan nga rin po eh. Kung papayag ang China. O, yun yung tanong. Okay tayo dyan kung papayag ang China. Ng armas o threat of force, no? Bawal yan. You cannot settle a dispute by threat of force or use of force. So, hamunin natin ang China. Let's submit it to arbitration. Katulad ng arbitration sa The Hague which settled the maritime dispute, no? Kasi iba yung territorial dispute, iba yun sa maritime dispute. Maritime dispute, mga exclusive economic zone yan. Yung territorial dispute, yung lupa talaga. Pag pinag-aaway, yung may-ari ng lupa, ng rock above water at high tide, no? So, well, sabi ng China sa kanila yung Scarborough Shoal. Sabi natin na rin, okay, let's submit it to arbitration kasi yan ang mandando ng UN Charter. And we will win this time if we challenge China to bring this issue over the Scarborough Shoal and as well as the Spratlys as to who has sovereignty. We will win that, I'm sure. Ayaw ng China may pagdigma ng sabay sa US at Pilipinas. Totoo pa dyan, takot ang China sa Pilipinas. Kaya ang gagawin ng China ay pikunin lang tayo. Dahil pag gumamit sila ng anumang klaseng pag-atake, simula to ng pagbagsak ng buong ekonomiya ng China dahil sa digmaan at sila ang pinakamaapektuhan ng gulo. It can be triggered only by an armed attack. There must be use of arms. So yan mga karibyo, no? Ako po hindi ako naniniwalang takot po ang China sa Pilipinas. Mga karibyo natin, ha? Hindi po ako naniniwalang takot sila kasi binabangga nga tayo, hinaaras tayo dyan sa Philippines, mga karibyo. Masasamin po ang takot ang China sa Pilipinas? Malamang matakot lang ang China sa Pilipinas. Di ba, dahil po sa mga tulong ng ibang bansa. So yan lang po ang kinakatakutan siguro ng China, no? Kasi buong mundo na sa atin yung kumakampi. Pero kung Pilipinas lang, nako, mga karibyo, hindi po ako naniniwalang natatakot ang China sa Pilipinas. Pwede pa sa ibang bansa, di ba? Yung mga tumutulong sa atin, talagang takot sila doon, no? Kasi nga po, sa ekonomiya naman tayong lahat babawi, di ba? Kung buong bansa ba naman walang katangkilik sa paninda ng China, na made in China, di ba? Wala na yan. Against a public vessel of the Philippines, a Coast Guard or a Navy ship is a public vessel. But China knows this. China knows that if they use force, if they fire upon our ship, it will trigger the Mutual Defense Treaty. That's why they never will fire. That's why they're just waiting. They can take out BRP Sierra Madre anytime in the Union Shoal. It's totally defenseless. But they don't attack it.
because they know it will trigger the Mutual Defense Treaty. They're just waiting for the ship to collapse because it's rusty already. Nangako naman ng China na hindi napapalalain pa ang sitwasyon. Inanunsyo yan ni Philippine Ambassador to the China, Flor Cruz. Pero maniniwala pa ba tayo sa China? Lalo na't alam naman natin na napakasinungaling. Oo nga mga ka-review, no? Napakasinungaling po nitong China. Ba nandun na nga yung mga gray ship nila mga ka-review natin eh. Paano ka pa maniniwala dyan? Ha? Wala na po. Yung Coast Guard nila, wala na po. Mga Navy na po ang nandun mga ka-review natin, no? Paano ka pa maniniwalang ganun ang gusto ng China? Di ba? Nila. O baka ginagamit lang talaga nila ang ating ambassador. Dito nangako raw ang China ang re-resolbahin ng maayos ang issue sa usaping nararapat dito. I think that it's in nobody's interest to lead to confrontation or any untoward incidents. And I think both sides are determined to keep on talking and make sure that these untoward incidents will not happen again. Which we have made that clear to the Chinese, and so we will have to agree to disagree. And we have made it clear to the Chinese about our unshakable position in terms of maritime issues, in terms of sovereign rights. We continue to have constant engagement and connection with our residents, Filipino residents in Beijing and other jurisdictions in China. And I'm happy to note that so far we have not been informed or not aware of any unpleasant or untoward incidents involving Philippine citizens in China. Pero So yan mga ka-review natin, no? Talagang base po dito sa tono ng ambassador na ito mga ka-review natin. Parang gusto pa ngayon ng China na makipagbati sa Pilipinas. Diba? Pero iba po yung ginagawa nila mga ka-review natin, no? Iba po yung sinasabi nitong ambassador natin sa China. Sa ginagawa ng China mga ka-review natin. Bakit kung gusto nilang, di ba, kung continuous daw yung pakikipag-negotiation mga ka-review natin, bakit ganun yung action ng China doon sa West Philippine Sea? Ba talaga naman medyo mga ka-review Well anyway mga ka-review natin, ano man po ang inyong reaksyon, i-comment lang po sa baba para at least alam po ng ating mga kababayan ang inyong nararamdaman, reaksyon sa balitang ito. Right mga ka-review natin, kung bago ka pa lang at di pa po nakapag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe at i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-upload sa ating reaction video. Yan mga ka-review natin. At wag din pong kalimutang mag-subscribe kay Melbs Castle mga ka-review. Nasa description po ang full video link ng balitang ito. Subscribe na po kayo kay Melbs Castle. Yan mga ka-review natin. Maraming